Marami mga complaints ngayon ng mga pasyente, high cost of medicines. Pero merong free medicine na pwedeng ma-enjoy ng mga tao, lalong-lalo ng mga anak ng Diyos. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, free medicine. Salamat po dahil kayo ay maibigin sa amin at meron kayong ibinibigay na mga paraan para kami ay sumaya, lumusog, umaya sa aming buhay. Dalangin namin, makita namin ang lahat ng ito. Sa sandaling ito, Panginoon, pagpalain niyo po kami ng iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patibayin niyo po ang aming loob, palakasin ang aming mga katawan at nawa ang iyong pagpapala sumagana sa aming buhay. Bless us, Lord, with words that will teach, that will set us free, and will empower us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Free medicine. Sabi po sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pagka masayahin ang puso, napakabuting gamot daw ito sa napakaraming karamdaman. Pero kung malungkotin naman ang puso, sobrang lumalala. Daig mo pa ang may sakit ka sa buto, daig mo pa ang may cancer sa buto, na natutuyo ito at nagkakaroon ng napakaraming sakit dahil sa lungkot ng espiritu ng tao. How to be cheerful? How to have free medicine? Napakahalaga na ito ay ating makita sa katuruan ng Biblia. Philippians 4:8, keep your bodies on whatever is true. Keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Dito ay pinapakita sa atin at tinuturo kung ano ang dapat pagtuunan ng ating isip. Kung ano ang dapat na laging isipin at kung paano dapat mag-isip ang tao. At kung iisa-isahin natin, sinabi, keep your minds on whatever is true. You want to be happy, you want to have free medicine, you want to avoid a lot of illness or even cure it, you have to stick to whatever is true. At meron namang common sense ito dahil truth prevails. Truth gives peace and peace gives joy. Pagka tayo ay maraming kasinungalingan, nabubuhay sa kasinungalingan, hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan dahil kahit anong oras pwede tayong mabisto, pwede tayong mabuko ng mga tao at malaman na meron pala tayong kasinungalingan. At pag hindi ka na payapa, hindi ka tahimik tungkol dito, natural, maapektuhan ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, ang iyong appetite, maging ang iyong pagtulog. So you want to be happy, you want to have the free medicine of happiness, keep your mind to whatever is true and also to what is pure. Yung walang halong mga sisinungaling, walang halong impurities, walang halong mga kasamaan ang ginagawa at iniisip natin because pure is healthful. Kahit yung mga gumagawa ng mga gamot, gumagawa ng mga pagkain, nagsiserve ng mga diets, sabi ka, pure ang mga ingredients, walang kopya, walang daya, walang synthesized or synthetic, dahil what is pure is healthful and strong. So dapat pure ang motives mo pag nakikihalo ka sa mga tao, pag mayroon ka inaalok, may tinitinda, pure ang iyong kalooban, walang halong deceit, walang deception, mas madali kang sumaya nun. Kasi kahit yung mga tao na sobrang nasasanay sa pangloloko ng kapwa, kahit mukhang masaya sila at hindi nila iniinda, there is a certain part of them that is sick. There is a certain part of them that dies whenever they are deceitful and they are impure, because we were created by God to be truthful and to be pure. And when you are moved against the design of your being created by God, you make things go wrong. You keep your mind on whatever is right. Stick to what is right. Why? Because what is right gives peace internally and externally. Pag tama ang iyong iniisip, lalo tama ang iyong ginagawa, tahimik ang iyong loob. Wala kang guilt feelings, wala kang fear of being found out, wala kang fear of retaliation kasi tama ang iyong ginagawa.
So meron ka internal peace, which will of course translate into good appetite, good sleep, good rest, which translates to health. And peace, of course, this external, will help you improve the quality of your life. Pag tama ang iyong ginagawa, wala kang ginagawa ng mali, wala kang atraso sa kapwa, hindi ka natatakot na paghigantihan kanila, hindi ka nila hinahabol-habol, pinaparusahan, pinapahirapan, it is good for your health. Kaya pagka yung mga spiritual principles na ito ay in-apply natin sa ating buhay, makikita natin na merong actual physical benefits. That's why the Bible tells us to keep your mind on whatever is holy. Because holy is sublime. Holy is uplifting and even curative. God is holy and God heals. Yung ating iniisip, pinofocus natin on what is holy, what is righteous, what is godly. Ang ating mode of living, ang ating style of living, ang ating methods of living ay yung makadiyos. Kahit wala ka ng ibang gawang paraan na conscious effort para lumusog, lulusog ka pagka holy ang iyong pamamaraan. Because God is God of health and wellness. At sabi pa sa atin, keep your minds on what is friendly. Ano ba ang expression ba ng iyong mukha? Friendly or hostile? Ang pagkukorte mo ba ng salita ay friendly or unfriendly? Ang pakikitungo mo ba sa iyong kasambahay, sa iyong kapitbahay, kabanggagawa ay friendly or unfriendly? Why will friendliness make you healthy? Why will it give you free medicine? Because what is friendly is easy, is happy, and beneficial. Mas madali na makipagkaibigan kaysa makipag-away. Mas madali yung feeling na wala kang kagalit kaysa may kagalit ka. Less defensive, less offensive ka when you are friendly. It will translate into health, into actual physical benefits. Kaya dapat natin analyze, and friendly ba ako? Friendly ba yung style ko? Friendly ba yung pamamaraan ko ng pakikitungo sa tao? At ang bunga ba ng aking friendliness ay nakikita ko sa aking buhay? At dagdag pa, we should keep our minds on whatever is proper. Yung tama, yung tugma sa sitwasyon, yung katanggap-tanggap, yung kaibig-ibig. Proper ba? Proper ba na manghiya ka ng tao? Proper ba na sumingit ka sa usapan ng may usapan? Proper ba na pupunta ka sa bahay na hindi ka ni-invite? Dapat proper ang ginagawa natin, lalo ng mga anak ng Diyos. Everything in its correct place. Because if you're not in your correct place, your correct place is empty and you're occupying another wrong place for you. Proper is secure. When you move properly, when you behave properly, you are secure because you know that you will not be corrected by anybody, that you're not going to be rejected because you are proper. Proper is safe. And when you feel secure and safe, your body will be healthier. You will be less nervous, less worrisome, less afraid. Kaya ang sinabi ng ating binasa, don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and what is worthy of praise. Ano ang mga pinag-iisip-isip natin? Sabi, ang isipin nyo lang yung bagay isipin. What is worth your time? What is worth your emotional investment? Worthwhile ba na isipin ngayon pa lang kung paano ka mamamatay? Sa palagay mo, makakabuti sa katawan mo, sa emosyon mo na isipin yung kamatayan lagi? Worthwhile ba na mag-alala ng mag-alala? Magselos ng magselos? Mainggit? Anong ginagawa nun sa ating katawan? Pag nagagalit ka, nagsiselos, naiinggit, bumibilis ang iyong heartbeat, pulse rate, which is not good for you. Tumataas ang iyong blood pressure. Yung sikmura mo, parang nilalamutak na nilalamukos na humihigpit. Hindi ka makapatunaw ng kinakain. Kaya sabi, do not stop thinking about what is truly worthwhile. Pag meron tayong iniisip, ang itatanong mo agad, is it worth it to be thinking about these things? Hindi ba sayang ang oras ko na isipin yung mga bagay na hindi ko naman kayang kontrolin? Mag-isip ng masasama laban sa kapwa, mag-isip kung paano ako makakalamang, kung paano ako makakagawa ng mali. Sabi, is it worth
while. Ilang taon ang buhay ng tao? Iba-iba, pero merong range na talagang from this year to that year lang. Halimbawa, from 1 or 0.01 up to what? 110, 115? Ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, ilang oras, ilang minuto, ilang segundo ang buhay ng tao. At pag kinompute nyo na malalaman nyo, it is really very limited. Tapos uubusin mo pa sa hindi naman masarap isipin, hindi magandang bagay, walang kwentang pag-isipan. Sabi, think only of that which is worthy of praise. When you think of people, what do you think of them? What do you think about them? Do you think about things that are worthy of praise? O yung worthy of complaint and criticism? Pag nasa isang lugar ka, do you find something to praise God for? Pag may tao kang gustong isipin, do you think of the qualities of that person that's worth praising? Sabi, think of what is worthy of praise. Because when you praise, you are doing your body, you are doing your emotion, you're doing your spirit some good. Because we were created to praise. Especially to praise God. Kaya pag tayo may pinupuri, isipin nyo, imagine ninyo, pag may pinupuri kayo, lalo mga mahal nyo sa buhay, pinupuri nyo sa iba, you feel good. Ang talino ng anak ko, ang bait ng asawa ko, you feel good. Because praising makes you feel good. Pero pag tayo namimintas, nagre-reklamo, actually, there is a certain part of you that is hurt and hurting. In fact, only hurting people can be so fond of criticizing. So have cheerful thoughts. Maghanap ng maipagpapasalamat, maghanap ng mapupuri, maghanap ng ikakasaya kaysa maipipintas at maikalulungkot. Have cheerful thoughts, not negative thoughts. Ang utak natin, pag nilalagyan mo ng negative thoughts, nagmumukhang basurahan. Kasi negative ang laman, marumi ang laman, pangit ang laman. It will affect you. Therefore, think positive. Yung two words na yan na napaka-common na sa napakaraming mga tao lagi sasabihin, think positive. Totoo kasi yan. Focus on the good. Focus on the positive. Pag may nangyayari sa ating buhay, focus on the good and the positive. Kahit na yung plano nyo hindi natuloy, kahit na parang may sa biglang tingin hindi maganda, hanapan nyo agad ng good and positive. Mababawasan tuloy yung effect na negative sa inyong buhay at pwede nyo pambaligtarin at maging positive. Focus on the happy, not on the sad. Focus on the hopeful, not on that which is forlorn and hopeless. Because what you focus on focuses back on you. Ang tinititigan nyo ay tumititig din sa inyo. Ang nilalapitan nyo ay lumalapit din sa inyo. At ang laging sinasabi, ang totoo noon ay inaakit natin na lumapit sa atin. Minsan, merong isang nagtanong sa akin, isang Christian worker, pastor. Sabi niya, kahit na lang saan kami mapuntang mission, kahit na lang anong church ang hawakan namin, paulit-ulit ang problema namin sa mga tao. Ang kukuripot, ayaw mag-offering, ayaw mag-tithe, laging kulang ang pera, tapos laging pasaway ang mga tao, laging may gulo, laging nangiintriga, laging mahirap disiplinahin, laging may human problems. At tinanong ko siya, ano bang ginagawa nyo ng misis mo tungkol sa mga problemang ito? So niya, lagi namin dinidiscuss. Lagi niya dinidiscuss. At agree naman kayo with each other na yung mga tao walang kwenta. Totoo naman eh. Na ang mga tao kuripot. Totoo naman. Ang mga tao pasaway, intrigera. Totoo. Sabi ko, kasasabi nyo, kauulit nyo, kaya nagpapaulit-ulit ang kwento. Because there is power in the spoken word. Sabi ka ng sabi ang mga member natin, ang kulit, ano? Lalong kumukulit sila. Merong himalang nagaganap beyond explanation na pag lagi mong sinasabi, nagkakatotoo. Which is not impossible kasi when God speaks, nagkakatotoo. God said, let there be light. Nagkaroon ng light. God said, let there be this, let there be that. Nagkaroon. Tayo,
We were created in God's image. Therefore, there is a bit of that divine creator in the creation in us na ang sinasabi din natin, nagkakatotoo. Sabi ko, kung gusto nyong maiba yung mga ugali ng mga taong nasa paligid nyo, ibahin nyo rin ang uri ng kwentuhan nyo mag-asawa tungkol sa kanila. Ang pag-usapan nyo kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda. Because that is worthwhile, that is worthy of praise. Think about such things. Because mind over matter. Di ba? Sinabi, when you believe, it will happen. But our words are statements of belief. They are statements of faith. Kaya pagka umagang-umaga pa lang, sinabi mo, ay buwisit na araw ito. Sira na ang araw ko. Obserbahan ninyo, masisira talaga. Sinabi nyo na eh. Yung bata, nandiyan, nakikinig. Nag-uusap kayong dalawa magkumare. Alam mo yung anak ko na yun, kulit-kulit niya, tikas-tikas ng ulo niya, hindi nakikinig. Nadidinig niya, lalong kukulit. Pero kahit ang likot-likot ng bata, pag sinabi mong, alam mo yung bata na yan, hindi yan malikot. Ang bait-bait yan. Pag nadidinig niya, biglang bumabait din yan. Sinasabi nyo kasi. Anong pinagsasasabi nyo tungkol sa asawa nyo? Tungkol sa biyanan? Paano mo ba papalitan ang reality? Mera dalawang level ng reality. Spiritual reality at physical reality. Kaya sabi sa Bible, our battle is not against flesh and blood. It's against principalities in the air. Sabi niya, ang totoong bakbakan, hindi physical, spiritual. Doon ka dapat manalo sa spiritual level in heavenly realms. Pag nanalo ka doon, susunod yung earth, yung physical level, mananalo ka rin. Kaya pagka sa isip mo, nagpasya ka na ganito mangyayari, at isinunod mo ang lahat ng dapat na gawin, mangyayari nga. Pag sinabi mong, papasa ako sa board, tapos ginawa mo lahat ng dapat mong gawin na tama, nag-aral ka, inayos mo yung katawan mo and everything, pumapasa ka nga. Pero pag sa simula pa lang, naku, baka mag-fail ako, ay nagkakanda failure nga. Sinabi mo na eh. Kaya importante, dinidisiplina natin ang sinasabi natin. So paano natin papalitan o sisikaping makatulong makapalit sa ugali, sa reality ng mga tao sa paligid natin? By changing how you think about them. By changing how you talk about them. Dahil yun ang spiritual level. Doon mo gawin. At pag ginawa mo yun, sinabayan mo pa ng panalangin, at ang gusto na mangyari ay mabuti para sa mga tao, bantayan mo kung paano mangyayari. Kita nyo yung puno na ayaw walang bunga? Sinabihan ni Jesus, nawa, wag ka na mamunga kahit kailan. Naluoy. The power of the word. Pag sinabi ni Lord, oy, patay, bumangon ka, bulag, makakita ka, nangyayari, sinasabi. In other words, yung sinasabi mo kasi may equivalent na kapangyarihan sa isip mo. At yung isip mo nasa spiritual reality, nasa spiritual world, wala sa physical world. You fight the battle there first. Kaya sinabi ni Lord, nothing is impossible for those who believe. Now, yung mga sinasabi natin tungkol sa tao, tungkol sa weather, it is a statement of our belief. It is a statement of faith, and therefore, we reinforce it becoming more and more physically real in our lives. Pag meron kang gustong baguhin sa iyong buhay, di ba ang una mong babaguhin? Yung pag-iisip. Tulad ng mga gustong tumigil manigarilyo, lagi na lang nagbabackslide, laging naninigarilyo sa sulok-sulok, laging sumisingit. Pag may ganun, tinatanong ko sabi, Pastor, paano ko pa kaya talaga matitigil ang paninigarilyo? Teka muna, nagpasya ka na ba talaga natitigil? Opo. Bakit may baon-baon kang sigarilyo? Kasi baka hindi ko po matiis. Hindi ka pa nagpapasya. May baon ka, kaya lagi ang laman ng isip mo, hindi ko to makakaya, kaya ako may provision. Therefore, hindi nga kakayanin ng katawan mo dahil sa isip mo pa lang, ipinatalo mo na eh. May baon-baon ka na eh. Doon pa lang, nagplano ka ng matalo. Kaya matatalo ka. Kaya ang sinasabi sa scripture, make no provision for the flesh. Decide. Pag decided ka, walang mangyayaring kabaligtaran ng napagpasyahan mo na sa loob ng iyong isip. Decision pa lang yon. Hindi pa yun yung tinatawag na faith. That's why faith works. If it doesn't work, ibig sabihin walang faith. Pag meron kang malaking project, ang laki ng gastos, ang laki ng hirap, pero naniniwala ka magagawa yon, mangyayari yon.
Pero kahit madali, pag sa isip mo pa lang, sinabi mo, ay, mahirap yata yan, di yan mangyayari. Talagang hindi mangyayari. At yan ang dapat madisiplina ang mga anak ng Diyos. Kung paano papaandarin ang lahat ng katotohanan in a spiritual level at thought level. So it's important, tulad ng sinabi natin, to have cheerful thoughts. Sa isip pa lang, kontrolin mo na. Kasi imagine niyo, nasa isip pa lang yon. Wala pang korte, wala pang kulay, wala pang length and width. Nasa isip pa lang. Pag pinalabas mo na yon sa isip mo, magiging reality na yon. Halimbawa, architect ka, nagdo-drawing ka pa lang ng bahay, nasa isip pa lang. Pwede mo pang palitan ng poste, pwede mong palitan ng load, pwede mong palitan ng design. Pero oras na ginagawa na ng mga karpentero, ng mga mason, paano mo papapalitan? Malaking hirap palitan. Kaya dapat pinapalitan mo at the realm of thought sa planning stage. Kasi very powerful ka pa in control pag nasa thought pa. Pero oras na ginawa mo na, mahirap na. Sa halimbawa, sinabi mo, sasampalin ko yung kumari na yan pag nakita ko. Nasa thought pa. So, pwede mo pang sabihin, hindi, wag mo sampalin. Pero subukan mong sampalin na ngayon. Sige, tumayo ka, sampalin mo na ngayon. Paano mo pababawi kung nagawa mo na? Kaya dapat ang pagbawi, ang pagkontrol, ang pag-shape in the realm of thought. Dun ang disiplina. Kaya sabi, our battle is not against flesh and blood. It's against principalities and spirits in the air, in heavenly realms. That's where the battle should be won. And if you want to have the free medicine of happiness, control your mind so that you think happy. Focus on the good and the positive, on the happy, on the hopeful. As we have said, what you focus on, focuses back on you. And make friends. Yan ang free medicine. Friends divide our sorrow and multiply our joy. Make friend instead of enemies. Mahirap mag-invest sa friendship. Pero mahirap din mag-invest sa enemies. Ang hirap gumawa ng kaaway, mas nakakapagod, mas magastos, mas delikado, mas negative. So, meron ka rin lang isang oras ngayong oras na to, bakit di ka lang gumawa ng kaibigan kaysa gumawa ng kaaway? Mga wrong decisions ng mga tao na dideceive tayo into making wrong choices on how to misuse our time, our talent, and our treasure. And very importantly, keep friends, especially old ones. Kailangan ng mga kaibigan natin huwag nawawala sa ating buhay. Keep your friends. Especially old ones. You cannot make old friends. You can only make new friends. Yung ang tagal nyo na magkaibigan, mag-aaway pa kayo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Sayang naman lahat ng oras na in-invest nyo sa isa't isa. Sayang ang emotional investment, time investment, financial investment. Matapos 10-15 years kayo magkaibigan, mag-aaway pa kayo. Makakagawa ka pa ba ng kaibigan mo na 15 years mo ng kaibigan kung ngayon mo palang sisimulan? No, you cannot make old friends. You can only, and you should only keep them. Maling-mali na makipag-away sa mga dati ng kaibigan. Kasi marami ka ng taya doon, marami ka ng itinanim, tapos sasayangin mo lahat-lahat yon. Magsisimula ka uli. And very especially, avoid making enemies when young. Pag bata pa kayo, iwasan yung gumawa ng mga away, magkaroon ng mga atraso, iwasan yung makagawa ng masama sa tao. Bakit? Mahaba pa ang buhay nyo. Marami pa siyang chance na gantihan kayo. Kaya mas bata ka, mas dapat hindi ka gumawa ng kaaway. And also, avoid making enemies with the young. Kasi yung mga bata, mahaba pa rin ang buhay niyan. Marami pa silang chance na gumanti uli sa'yo. Meron ba kayo na hanggang ngayon ay masama loob nyo, galit kayo sa kanya, pero ang tagal na niyang ginawa yung mali nung bata pa kayo? Kita nyo? Dapat di kayo ginawa ng mali nung bata kayo kasi ang haba pa ng panahon na dadali nyo yun. At kung magkakaroon ka pa ng chance kumisan at masama ang takbo ng utak mo, baka gaganti ka pa. Maling-mali na makipag-away sa bata o mang-away habang bata ka pa.
At lalo namang mali na mang-away kung matanda ka na. Matanda ka na nga, konti na lang oras mo sa mundo, mga away ka pa. Hindi mo na lang i-maximize na sumaya, may magpasaya sa'yo. Napakahalaga to make friends. And of course, you want a free medicine? Encourage people. Why is encouraging others some kind of a medicine? Because you get healthier when you encourage good enterprise. Not to mention that you might even be rewarded. Pagka merong nagsisimula ng karir, encourage nyo. Dahil alam nga naman magalit siya, dahil encourage nyo. Pagka merong gusto magsimula ng negosyo, encourage nyo. Eh kung lumago yung negosyo, malay mo naman, pati ikaw ay mabiyayaan dahil lumago siya. Pero kung dinidiscourage mo siya, tapos lumago yun, naku, wala kang matatanggap na anumang biyaya mula doon. Baka paghigantihan ka pa. Kung kailanganin mong tulong niya, baka hindi ka tulungan. Dahil sabi niya, nung nagsisimula ako, tinulungan mo ba ako? In-encourage mo ba ako? Maling-mali, mga kapatid, na mang-discourage. Ang tama lang na i-discourage yung gagawa ng kasalanan. Gagawa ng mali, i-discourage mo yon. Pero yung nagsisimula, gusto niyang subukan na maging singer, oy, ang pangit-pangit ng boses mo. Huwag mong gawin yan. Alam niyo, kahit totoong pangit ang boses niya, magagalit pa rin sa inyo eh. Eh kung in-encourage mo, naging star. Oh, I'm sure maraming maibibigay sa yung biyaya yun, naging star siya. Pero kung diniscourage mo, tas naging star pa rin, wala. You will not get anything from her stardom or from the side benefits. Be an encourager if you want to be happy in life. Pag may nagsisimula ng negosyo, sino ba talaga sa atin ang nakakaalam kung anong negosyo magkiklik at hindi? Nobody knows. Because if we really know, then dapat nagnegosyo na nung lalago at yung giyamanan ng lahat. So, ba't ka mang-discourage ng mga negosyo? Sabihin, naku, baka walang kwenta yan, baka hindi ka kumita dyan, baka malugi ka dyan, bla 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 bla. Eh, paano kung kumita at lumaki yung negosyo? Ikaw ang naiwan. Kasi hindi mo rin naman talaga alam kung anong magkiklik eh. You don't know. So, you better be an encourager. Unless yung ginagawa niya talagang negosyo, eh, gusto niyang maging drug pusher, o gusto niya na manloko, siyempre, dapat mo siyang i-discourage. Pero ba't ka magdi-discourage ng anumang bagay na hindi naman morally wrong, meron lang ang risk? You might put some sense into people's heads so they can minimize the risks that they take, but still be an encourager. Why discourage people? Alam niyo ba kung bakit kayo malaki ang panalo kung mag-encourage kayo? Ang laki ng chance na magsasucceed ang inyong ina-encourage. Why? Siyempre, gusto niyang mag-succeed. Kahit nga hindi mo encourage, magsasucceed pa rin yun. Katulad ng insurance. Bakit ba panalo yung nagtitinda ng life insurance? Yung pag namatay ka, biglang babayaran ka ng malaki? Bakit sila panalo? Kasi ayaw mo namang mamatay, di ba? Kahit babayaran ka ng malaki, ayaw mong mamatay. Gagawin mo ang lahat para ka mabuhay. Therefore, ikaw mismo ang nag-encourage sa sarili mo na patuloy na mabuhay. Panalo yung insurance. Kaya, unless nagkakaroon sila ng corruption or mismanagement, hindi naman sila nalulugi dahil may namatay. Kasi talagang hanggang kaduluduluhan, pipilitin mong buhayin ang sarili mo. Hindi sila ang magme-maintain ng life mo, ikaw. So, ganun din yung ina-encourage mo. Gusto niya magnegosyo, gusto niya magkaroon ng karir, gagawin niya ang lahat para magtagumpay. So, ang laki ng chance na magtatagumpay siya at panalo ka kung nung nagsisimula pa lang siya, encourager ka. You will be remembered well and you will be given a lot of reasons to be happy in return. Pero yung mga nandi-discourage, kahit pa nga yung diniscourage mo ay napabuti dahil diniscourage mo, may sama pa rin ang loob sa iyo yon. Kasi nasasaktan siya habang dinidiscourage mo, lalo gusto niya ang isang bagay. We were created for good, not for evil. That's why when you encourage, especially a good enterprise, you will feel good, you will actually be healthy because you are moving and performing according to design. Encouraging others could become fruitful investments. Pag may mga kaibigan kayo, mga kamag-anak na gustong magnegosyo, gustong magganito na project,
Tapos iisimit-isimit ka, sisimasimangot, pinapakita mong hindi ka approve, hindi ka nagagandahan sa ideya. Paano ka nag-succeed? Puwera ka. Mahirap bang mang-encourage? Bakit kailangan kang maging spirit of discouragement? Mas maraming pasalamat sa encouragement. Sabi niya, if there's anything that is worthwhile, think about such things. And another free medicine is, of course, to wish people well. Ang mga tao, imbes na isipin mo na sana wag sila magtagumpay, isipin mo magtagumpay sila. Isipin mo na sumaya sila, lumaki ang project nila, gumanda. Why? So that you don't feel negative when they succeed. Because as we have said, people will do everything to succeed. And if they don't succeed at first, at second try, at third try, they will eventually succeed. Na ikaw who wish them well, will now feel better, will feel happier because they are succeeding. Pero if you don't wish them well, in fact, if you wish them to fail, see, the moment that they begin to be successful and as they become more and more successful, you feel worse and worse. Kaya nga meron daw isang kasabihan ngayon sa Korea, when your neighbor repairs his house, you begin to have ulcers. Korea nang may sabi nun. Ang ibig sabihin lang niya, sobrang materialistic na yung society nila, sobrang inggit-inggit sa mga kapitbahay. Pag may nagpapaganda ng bahay, sumasama ang loob ng iba. Ang tao talaga, nakadestinong umasenso yan. Kahit ilang beses siya magsubok, darating at darating siya doon. Kung ikaw, nakasabay sa kanilang kagustuhan, yung gusto nilang mag-succeed, gusto mo rin para sa kanila, habang nagtatagumpay sila, kahit hindi mo tinutulungan, hindi ka napapagod, you will feel better. Your every wish for others also returns to you. Yung ang wish mo, sana mag-fail yung iba. Usually, kung mag-fail, kasi prayer yun, sa'yo bumabalik. Negative words. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 7:12, treat others as you want them to treat you. Gusto mo that they will wish you well? Wish them well. And another medicine, of course, is do not habitually complain about situations, about people. That is negative and even prophetic. There is power in the spoken word, as we have already said. Your complaints can become the truth of your life. Hindi nyo ba napapansin ang lagi nyo inireklamo? Yun ang lagi nangyayari. Reklamo ka ng reklamo, pabalik-balik lang. Pag inireklamo mo na ang kuripot ng kapatid mo, lalong nagkakanda kuripot. Inireklamo mo na ang higpit-higpit ng boss mo, lalong nagkakanda higpit-higpit. Bakit? Ina-affirm mo in the realm of thought, in the spiritual realm. Ina-affirm mo yung reality na yon, lalong tumitibay. Gusto mo siyang gibain, gusto mo siyang baligtarin, do it in the realm of thought. Baguhin mo muna ang iyong pag-iisip. Stop complaining about people close to you and start praising them. Kung ano man ang lagi niyong reklamo tungkol sa mga kasambahay at malapit sa inyong buhay, baligtarin niyo. Hanapan niyo ng maipupuri sa kanila dahil meron, hindi pwedeng wala. No one is perfect, so no one can even be perfectly wrong. May tama at may tama sa kanila. Pag hinanap nyo yun ang inyong laging binanggit, pinalaki, yun ang lalaki ng lalaki. When you believe, it will happen. And another important medicine, do not habitually gossip. Last one yan. Gossiping is poison. Gossiping betrays an inner sense of inadequacy, discontentment, and happiness. Ang mga mahilig magchismis, hindi nila napapansin, ibinibisto nila ang tunay na laman ng kanilang puso, that they feel inadequate, that they are discontented with their own lives, that they are unhappy. Tell me kung masaya kayo, kung magsasayang kayo ng oras sa magchismis tungkol sa iba. If you are positively engaged, if you are fruitful, magsasayang kayo ng oras tungkol sa buhay ng may buhay para manira ng puri ng iba, para magchismis? No.
Pag chismis ka ng chismis, ang ibig sabihin lang noon, miserable ang buhay mo. At habang nagchichismis ka, lalo mong ginagawang miserable kasi ang mga sinasabi mo negative, naninira ka ng puri, nakakasira ka ng reputasyon, sa palagay nyo walang espiritu na babalik sa'yo at magbabalik sa'yo ng mga pinagsasasabi mo sa buhay. Gossiping attracts what is gossiped about. May mga nanay na ang usapan nila lagi, pinipintas nila yung anak ng may anak. Hindi tumatagal, yung mga pintas na yon lumalabas sa mga sarili nilang anak. Naoobserbahan talaga yan. Yung mga lagi mong ipinipintas sa kapitbahay mo, mamaya ikaw na pala yon, nangyayari na sa buhay mo o sa mga mahal mo sa buhay. Bantayan ang salita. Our lives are shaped by our words. And this is one of the greatest deceptions, not to see it to be so. Ang salita mo ang nagkukorte ng buhay mo. At sabi sa Matthew 12:36-37, I promise that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. On that day, they will be told that they are either innocent or guilty because of the things they have said. Bantayan ang salita. Ang salita kasi symbol of thought. And thought is what your spirit is. Kaya, nabibisto natin kung ano ang espiritu sa pananalita. Paano mo babaguhin yung espiritu? Baguhin mo yung pananalita. Huwag mo munang intayin na mabago yung espiritu. Ang paano ka papasok sa spiritual world para baguhin yon? Ang baguhin mo yung nasa physical world, yung language. Dahil cyclical yan. Pag binago mo dito, pag akyat niya uli sa spiritual level, iba na siya. Change your words, and your life will change. Change the way you release words. Release blessings instead of curses. Release praises instead of complaints. This is how we change our lives. Hindi, Diyos ko, baguhin mo po ako, baguhin mo po ako. Walang binabago ang Diyos sa ganung paraan. Kasi kung binabago ng Diyos ang tao, di kasalanan niya pag may hindi nagbago. Sabi mo, Diyos pala nagbabago sa tao, ba't hindi siya nagbago? Di kasalanan nyo ng Diyos. Tao ang nagbabago sa kanyang sarili pag naiintindihan niya sa utak niya na mayroon siyang dapat baguhin at ang una niyang babaguhin yung physical level. Halimbawa, matabang ang samahan niyo mag-asawa. So kung bigyan mo siya ng kape, matabang at malamig. Pag natikman ng asawa mo ang matabang at malamig na kape, physical yon magkakaroon siya ng spiritual reaction. Sasabihin niya, ang espiritu ng asawa ko galit sa akin, ayaw sa akin, hindi ako mahal, o wala na akong kwenta sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng physical na kapeng malamig. So pag ibinigay mo si kapeng malamig, o whatever the equivalent in your life, sinigang na matabang, di ba? Bedsheet na marumi, kung ano man yun, physical lang yon, pero oras na binigay mo yon, may symbolized agad nun ang isang spiritual reality. Pag sinalubong mong asawa mo galing sa trabaho, ikay bangong-bango, paligong-paligo, physical yon, pero may sinasabi yon na spiritual, di ba? Pero pag dumating ka siya na ikaw ay amoy suka, amoy paksiw, gulo-gulo, may sinasabi ka rin doon, I don't care about you, I don't care to be attractive. So, mawala na rin siya ng attraction sa'yo. So gusto mong baguhin yung spiritual, simulan mo sa physical. Gusto mong maiba ang samahan nyo mag-asawa, bigyan mo ng mainit na kape. Ang sarap-sarap na kape. May kasama pang ngiti. Physical lahat yun, pati ngiti. Pero makita nyo, maapektuhan yung spirito niya. Mamaya, iba na ang trato sa inyo, iba na ang pakitungo, ikaw din maiiba. So iniiba mo sa physical level para iba yung katumbas niya sa spiritual level. Therefore, gusto niyong maiba ang takbo ng buhay, ibahin ang mga sinasabi ng bibig. Ibahin ang mga pinag-uusapan. Subukan nyo. Because it is proven. You want to be happy? Alam naman biglang, tank, naging happy ka? Tamaan ka ng kidlat, magiging happy ka? No, gagawa ka ng physical ways to be happy. Magsusuot ka halimbawa ng damit na masaya kahit malungkot yung nararamdaman mo. Ang lungkot-lungkot mo na, magsusuot ka pa na ang lungkot-lungkot na kulay. Lalo mong pinalungkot ang sarili mo. So gagawa ka ng something physical.
Gusto mong sumaya, gumawa ka ng mga paraan para maging masaya. Manood ka ng halimbawa, isang masayang palabas, kaysa manonood ka ng drama, dahil lulungkot ka na naman nun lalo. Ang pag-usapan nyo ng mga kaibigan mo, yung nakakapagpasaya. Hindi yung mga sakit mo, yung uric acid mo, hindi yung iyong mga colon cancer, o ang iyong fatty liver, o ang iyong blood pressure, o pag-uusapan yung mga nanay-nanay kung paano hindi kayo ine-entregahan ng mga anak nyo, pag-uusapan nyo kung paano ang mga asawa nyo ay may mga kolasisi. Lulungkot kayo ng lulungkot kasi yun ang topic nyo eh. Change that. You cannot always be happy, but you can be cheerful. And when you are cheerful, you can become happy later. Sabi sa Proverbs 15:13, a happy heart makes a face cheerful, but heartache crushes the spirit. When you already feel down, reverse it. Magpasaya kayo. Pag parang pangit ang simula ng umaga, pagandahin ninyo. Huwag ninyong dagdagan na sasabihin yung pangit ang araw na to, sira na. Kayo na, yun nag-affirm. Matutuloy yun. Sinabi ng bibig, susunod ang spirit. It is very important. Happiness makes you smile, sorrow can crush you. So kaya ang utos sa Psalm 32:11, rejoice in the Lord and be glad, you righteous, sing, all of you who are upright in heart. Gumawa kayo ng paraan na pasiglahin ang inyong sarili pag kayo matamlay. Pag matamlay ang samahan nyo mag-asawa, pasiglahin mo. Matamlay ang buhay pamilya nyo, pasiglahin nyo. Lahat kayo mag-contribute. Hindi yung tinatamad na nga yung mga kasama mo sa bahay na sumaya, ikaw din, dadagdagan mo pa, papalalayan ang papalala. Lulubog kayo ng lulubog. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. It is imperative. It is a command. Be cheerful. Cheerfulness could turn into happiness. Let's say masakit ang ulo mo. Ngumiti ka imbes sumimangot. Kasi mas nakakapagod pa rin sumimangot kaysa ngumiti. Pag ngumiti ka, sinisimulan mo ang cycle of change. Kesa sa ituloy-tuloy mo't palubugin sa isang simangot. Pag umiinit ang ulo mo, bawiin mo agad. Palamigin mo siya. Hindi yung mainit na yung ulo mo, naghahanap ka pa ng maikakainit lalo. Ganun na mainit ang ulo eh. Lalong naghahanap ng error, naghahanap ng mistake para yung dating maliit na apoy ng galit niya, lumaki ng lumaki. You will self-destruct. Discipline your mind. Because by the way you think, you can heal yourself. The body was designed by the Lord to heal. Attitude is the best medicine. Happiness, especially laughter, are free medicines. At pag yan ginawa natin mga kapatid, pati ang ating mga kasama, mga malapit sa atin, mahahawa. Nakakahawa ang lungkot. Nakakahawa rin ang saya. Maghahawa na rin lang kayo yung positive na. You walk into a room and brighten it with your cheerfulness. Pagka may nagsasalita, ang gulo-gulo ng audience, nasa audience kayo maging tahimik. Contribute something positive para kopyahin kayo ng mga katabi nyo. Hindi contribute something negative. Always be cooperative. Encourage what is good because we are designed to be good. And when you are good, you're working, you are performing according to design, you are not far from being happy. Review our attitudes. Lalo yung mga tao nagsasabing, madalas ako malungkot, madali ako malungkot, I feel miserable, I don't feel happy. It's mostly in your mind and it's mostly in your words. Dear God, teach us. Turuan niyo po kaming madisiplina ang aming pag-iisip, madisiplina ang aming bibig, pati body language and posture. That we will encourage what is good, what is beautiful, what is cheerful. That we will abandon thoughts that are negative, destructive, unfriendly. Teach us, Lord, to change by the changing of our minds, by changing the way we think and the way we speak. Para ang aming akitin na lumapit sa amin ay kasiyahan, kasaganaan, kagandahan. Teach us to review our ways. Teach us, Lord, to see kung kami ang lumalason sa aming mga sariling buhay, kami ang lumalason sa aming isip, sa aming katawan. Pagbulay-bulayan natin ang mga katotohanan ito, mga kapatid, and think of very practical applications in your life.
matapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Free Medicine.